Okay? Alam niyo po lahat ng mga videos natin, ginagawa namin po ni Doc Lisa. Laging iniisip ko yung may purpose sa inyo, makakatulong sa inyo, at pwedeng makaligtas ng buhay. Tulad ng topic natin ngayon. Lahat po tayo, pag tumatanda, lumalaki ang tiyan. Kaya lang, pag lumalaki ang tiyan natin, paano po natin malalaman na taba lang yan? O baka mamaya meron palang seryosong sakit? Kasi parehong lumalaki ang tiyan. Kung merong mga kabag, may bukol, may ibang problema. Tuturuan ko kayo. May 11 na dahilan bakit lumalaki ang tiyan. Okay? Doon muna tayo sa hindi delikado. Mamaya doon naman tayo sa mas seryoso. Number 1 cause, malaki ang tiyan, gas, kabag. Maraming hangin. Ang tawag po natin dyan, bloating, parang bloating. So, bakit tayo nagbo-bloat? Siguro, mabilis kumain, mahilig sa soft drinks, di ba? Mga carbonated, makabag. Meron tayo kinakain na food intolerance. Baka hindi tayo okay sa gatas, kumukulo ang tiyan. Yan po, baka kulang tayo sa exercise, kulang tayo sa fiber, pwede tayo mag-bloating. Tsaka yung mga may nervyos, nagbo-bloat din yung tiyan, lumalaki yung tiyan. So, kabag lang yan. Hindi naman delikado yan. Number 2 cause, bakit lumalaki ang tiyan natin? Pwedeng tumataba. Okay? Taba lang talaga. Diba? So, okay lang naman kung tumataba. Di magpapapaya tayo, lalo na above 50 years old. Mabagal na metabolism natin, mas tumataba. Hindi yan delikado. Number 3 cause na ba't lumalaki ang tiyan? Dito na po tayo, mga seryosong reasons na. Third cause is bowel obstruction. Ang bowel obstruction po, serious to. Kasi tawag din natin dito intestinal obstruction. May nagbabara sa small intestine o may nagbabara sa large intestine. So, bakit nagbabara itong bituka natin? Pwedeng yung small intestine kasi minsan naiipit siya. Mahabang small intestine natin, maliit siya na mahahaba. Minsan parang pumapasok siya sa sarili niya, naiipit. So, pag nag-ipit yung small intestine, hindi ka na makakatae, mag-iipon ang pagkain. O magsusuka, mag-iipon, lalaki ang tiyan. Meron naman minsan ng small intestine natin, parang pumupulipit siya. Parang ganito small intestine. Umiikot siya ganyan, umiikot siya. Naiipit din siya. Ang tawag dyan, volvulus. Umiikot siya. Meron naman nagbabara yung bituka dahil bagong opera. Baka bagong opera, adhesions yan. Kaya after operation, lagi sinasabi ng doktor, maglakad ka. Umuutot ka na ba? Yan ang mga tinatanong. Para gumagana na ba bituka mo? Kundi lalaki din yan. May lumalaki ang tiyan dahil sa luslus, hernia. So may luslus sa tiyan o sa singit, tapos lalabas yung bituka, maiipit doon sa luslus. Meron din nagbabara yung bituka dahil sa cancer. May bukol. Kaya nababara siya. So, yan ang number 3 cause, bowel obstruction. Yan talaga nagsusuka yun. Ibang cause yun. Number 4, meron naman lumalaki yung tiyan kasi mabagal ang galaw ng bituka. Motility disorder. So, bakit bumabagal ang galaw ng bituka? Pwedeng tumatanda, mabagal ang galaw. Merong mga sakit na may problema sa bituka, yung muscle, yung nerve, may tinatawag na gastroparesis, ayaw gumalaw yung bituka. Merong mga muscle na masikip dito sa may pelvis natin, sa tumbong na nakakabagal ng galaw din. O baka kulang sa exercise lang. O, di ba? Kaya mabagal ang galaw at medyo nag-iipon ang hangin at tae. Number 5 cause na lumalaki ang tiyan ay, ito hindi mo ito delikado. Number 5 is constipation, nagtitibi, di ba? Baka nagtitibi ka, 1 week, hindi ka pa dumudumi, di ba? So, bakit nagtitibi? Anong causes? Kulang sa tubig. Baka may gamot kang iniinom pampatigas ng dumi. Baka buntis. Baka nag-travel ka sa ibang lugar bago kinakain mo, di ba? O baka lagi ka lang nakahiga. So, dapat mas gagalaw-galaw, mas mag-exercise, inom na maraming tubig, maraming fiber. Sabi ko nga, yung mga prutas na pampadumi, yung 5 P. 4 na P pala. Papaya, pakwan, pears, peras, prune juice,
Pwede yan. Pwede rin grapes. Diba? Tapos dagdagan mo ng maraming gulay para mas mawala yung constipation. Ha? Mas lumabas yung pagdudumi. Number 6 cause ng to sa babae ito. Bakit lumalaki ang tiyan ninyo? Hormonal. Diba? Minsan hormonal. Ibig sabihin, malapit na magregla o nire-regla, parang ang laki ng tiyan na. O yung hormones, parang lumalaki. Yung malapit na mag-menopause, edad 45 to 53 years old, mga ganyan, ano rin, makabag din. Oo, mahangin. So kasi, depende sa hormone ng babae, mas nag-iipon ng tubig ang tiyan, ng hangin ang tiyan, at medyo mabagal yung galaw. Tsaka very sensitive yung mga babae pag lolo ko na yung hormones. Pag malapit na regla, parang mainitin ulo plus makabag sila. Masakit pa puson. Number 7 cause na malaki ang tiyan. Ito po, serious tong number 7. Delikado to. Ascites. Or, ano yung sabihin ng ascites? Tubig sa tiyan. May tubig. May liquid. Hindi dapat ganoon. Yung kanina, pinag-usapan natin, taba lang, o kabag, hangin sa bituka. Ito, tubig mismo sa tiyan. So, bakit nagkakatubig? Liver failure. Yung mga may liver failure, liver cirrhosis, malakas uminom ng alak, pwedeng may liver cancer, may problema sa bituka. So, lumalaki yung tiyan. Bumababa kasi ang protina sa katawan dahil yung liver ang tumutulong gumawa ng protina. So, pag nasira yung liver dahil sa sobrang alak o dahil sa bukol o baka may hepatitis, something na may infection dito, hindi nakakagawa ng protein yung liver, bababa protein ng katawan, lumalabas yung tubig mula sa blood vessel, kaya lumalaki yun. Ascites, medyo iba itsura nun pag ganyan siya. Hindi siya talaga taba, nakababa. Tapos payat na payat sila, nakita niyo. Isa pang cause, bakit may tubig sa tiyan, pwede rin kidney failure or pwedeng heart failure. Pero kidney failure, more manas sa mukha. Heart failure naman, more manas sa paa. Tapos sa ascites, minsan ginagalaw namin yung tiyan. Yan, parang tinutulak namin yung dito, one side. Pag tinutulak mo, yung tubig gagalaw-galaw. Tapos nakikita sa ultrasound. So yan, lumalaki ang tiyan, pero hindi pala normal. Number 8 cause na lumalaki ang tiyan, medyo hindi ito ganun kadalas. Pancreatic insufficiency. May problema sa pancreas, sa lapay. So yung lapay, ang trabaho niya, naggagawa ng enzymes na pangtunaw ng kinakain natin, taba at iba pa. So pag nagka-problema itong pancreas, hindi gano'n gumagawa ng digestive enzymes, hindi matutunaw yung pagkain na kinain natin. Pag hindi natunaw, kakabag, di ba? Not digested. So, makulo yung tiyan natin. Okay? Number 9 cause, bakit medyo malaki ang tiyan, medyo swollen, gastritis. Common to. Yung gastritis, pamamaga ng tiyan, o may gasgas ang tiyan, papunta sa ulcer, o pwedeng mga GERD, di ba? Pag medyo makulo ang tiyan mo, maasim ang tiyan mo, parang bloated din eh. Bukod sa mahapdi, bukod sa heartburn, maasim ang dighay, parang kabag din, swollen. Number 10 cause ng malaki ang tiyan, ito babantayan talaga natin. Number 10 cause is cancer. Okay? Pag may bukol sa tiyan, may cancer, may kalat ng lalaki ang tiyan. Yung mga may cancer, minsan halata mo malaki, tsaka iba itsura ng pagkalaki, parang bukol-bukol yun dyan eh. Anong mga cancer? Colon cancer, stomach cancer, liver cancer, pancreatic cancer. So, yung mga cancer sa tiyan, yun po. Tsaka iba itsura. Yung taba, ganito lang talaga mataba. Yung bloated, medyo buong tiyan. Bloated, di ba? O yung kulang sa exercise, dito may bilbil sa tabi. Alam mo naman itsura ng, titingnan mo rin yung balat eh. Makita mo sa balat ng sa tiyan. Pag taba lang, ito mo, makinis lang, mataba lang. Beer belly, may mga nanginginom sa kalye, pag ganun yung tiyan, di ba? So, yun, halata mo yung sakit. Pero yung mga ascites, may tubig sa tiyan. Cancer. O yan, bowel obstruction, ibang usapan yan. Number 11, last cause, ito yung huli, bakit malaki ang tiyan? Magugulat kayo dito, number 11. Mental health problem. Anxiety, depression, makabag. Kasama na to yung mga irritable bowel syndrome.
Irritable bowel, kasama yan sa anxiety at depression. Makulo lagi yan dyan. Yung mga nadidepress, makulo, nasusuka, bloated, minsan nagtatae, pag ninenervyos, minsan constipated. May connection sa neurotransmitter na serotonin. Ang serotonin, pampasaya yon. Pag mababa ang serotonin natin, nadidepress ang tao. Pag mababa serotonin, parang makulo din yung mga siya. Okay? So, yan ang 11 cause. May serious, may hindi serious. Importante po, alam natin. Siyempre, pag kinapahan nyo at yan nyo, dahan-dahan ka pa. Pag may nakakapa kayo ibang bukol, o medyo hindi maganda, parang may matigas dito, check natin. Tsaka sa mga babae, may mga bukol pala. Nakalimutan ko sabihin. Yung cancer sa babae, mga ovarian cancer. Yan, nakakatubig sa tiyan pag kumalat yung cancer sa tiyan. Mga uterine cancer, uterus, cervical cancer, puson din, lumalaki. So, yan din mga possibilities. Kaya, eat healthy. So, just in case ang problema nyo ay kabag lang o ang problema nyo ay constipation lang, may tips tayo. Ito pang kabag lang ang constipation. Number 1, dahan-dahan ang kain. Kasi pag kumakain tayo tapos kwentuhan, puro marites, kwentuhan, chismisan, nakakalunok tayo ng hangin, di ba? Kumakain, tapos kwento na kwento, nakakalunok ng hangin. Pag nakalunok ng hangin, either burp mo or uutot mo. So, eat slowly. Number 2, meron mga pagkaing iiwasan, yung may mga food intolerance. Minsan yung iba sa certain gulay, yung iba sa beans. Pag beans, medyo nakakabag o broccoli. Depende sa tao Oo. Meron sabihin na huwag ka kumain yan, mauutot ka dyan. Oo. Sa gatas, meron din may lactose intolerance. Pag hindi ka hiyang sa pagkain, pwede rin. Ano yung magandang pangontra sa kabag at sakit ng tiyan at sa nervyos? Chamomile tea. Bumili kayo ng chamomile tea. Generic po to, any brand. Sa supermarket, bili kayo ng chamomile tea. Chamomile flower siya. Napakaganda ang chamomile tea. Nakaka-relax sa abdominal pain, mababawas ang sakit ng tiyan. Nakaka-relax sa gastritis, nakakabawas sa pagtatae, nakakabawas sa hangin, at nakakabawas sa bakterya sa tiyan. Galing nitong chamomile tea. Sa gabi, pamparelax, maamoy mo lang, pampatulog yan. Mamaya, after this, inom ako ng chamomile tea. So, meron namang murang chamomile tea, gamitin mo na 4 na beses. Merong mamahalin. May chamomile tea na 200 plus isa. May chamomile tea na 20 pesos, 10 pesos. So, anything hot, good for the tiyan and sa gas. Pwede hot bag sa tiyan. Yung mga hot bag, wag lang mapaso. Next tip, para sa kabag lang to at constipation, exercise, lakad-lakad. Lakad-lakad. Pag gumagalaw ang bituka, mas maganda. Meron din mga abdominal massage. Massage yan, di ba? Mas maalog. Di ba? Mas maalog, mas maganda. Para gumalaw yung bituka. Di ba? Ang isang cause is intestinal obstruction o ayaw gumalaw yung bituka. Tumatanda tayo, mabagal ang galaw ng bituka. So, kailangan tutulungan mo ang tiyan. Kaya ang mga matatanda, constipated mabagal ang galaw ng bituka. And lastly, kakain tayo ng pagkaing mataas sa fiber. So, more fiber, more gulay, para siyang walis. Ang maganda sa fiber, high fiber foods, nakakabawas din ng cancer. Less risk for bowel cancer. Di ba yun ang gusto natin? So, maraming fiber, maraming prutas na healthy, babawasan ng hangin, mababawasan ng constipation, mababawasan ng cancer, gaganda yung mga bara-bara, yung mga dumi na naka-imbak dyan, mas nalalabas kung araw-araw tayo makakadumi. Yan. Chamomile tea after dinner, okay po. Sabi ng isang nagko-comment sa atin, maganda po yan. Pwede inumin. Kahit ilang beses inumin, walang caffeine. Very healthy. So, sana po nakatulong to. Kita nyo, lahat ng topic natin, iniisip ko, yun talaga may pakinabang na pag lumaki ang tiyan, ako malaki rin tiyan ko. Taba ba? Diet ba? O sit up lang tayo? Exercise? O baka meron palang seryosong sakit? And lastly pala, anong mga test? Pwede tayo pa ultrasound of the whole abdomen. Yun ang pinakamaganda. Maybe it will cost 2,000 pesos. Less, a little more.
ultrasound ng buong tiyan. Maraming makikita. Kaka-ultrasound lang namin ni Doc Lisa. So, kay Doc Lisa, may konting liver cyst. Tsaka may konting myoma. Ayan, may nabali. Ako naman, takot ako. Kala ko may liver problem ako. Wala naman. Ang tagal ginawa nung technician eh. Oo. Ako, syempre, pag tumatanda, lumalaki prostate. Wala tayong magagawa eh. So, anyway, kung may pera, magpa-ultrasound tayo. At sana nakatulong tong tips ko para maging mas healthy po ang bawat tao. God bless po. Thank you so much sa pakikinig.